Good morning po mga kapatid. Ang pag-aaralan po natin ngayon ay yung last character ng mga taong ginamit ng Diyos para palakasin, para patatagin ang iglesia. At yan po ay Philip, si Felipe. Sa Bible po, merong apat na pinangalan ng Philip. Dalawa po doon ay anak ni Herodes. Ang isa ay alagad ng Panginoong Jesus, isa doon sa 12. Yung isa po ang pag-aaralan natin ngayon. Tinatawag siya sa Bible na the evangelist. Mababasa po yan sa Acts 21 verse 8. Doon po siya tinawag ni Lucas na ebanghelista, si Felipe na mangangaral ng ebanghelyo. Si Philip din po ay unang nabanggit sa Acts chapter 6 verse 5. Kasama po ni yung inaral natin last Sunday, sino na po ulit? Natatandaan niyo na po. Si Esteban o si Stephen, no? Doon po siya unang nabanggit. Ang kanyang pangalan sa Ingles ay Philip, sa Tagalog ay hindi po Philemon. Yung nagsabi kasi sa akin ng Philemon kahapon eh. Ang pangalan niya po ay Felipe. Okay. Ngayon, si Felipe po, kung nabanggit siya sa Acts 6 verse 5, kasama ni Stephen, ibig sabihin, isa po siya dun sa 7 na nag-assist sa mga apostol para paglingkuran yung mga widows, yung mga balo. So kagaya po ni Stephen, si Philip ay may good reputation, malinis na pangalan. Tapos puspos din po siya ng karunungan at puspos siya ng banal na espiritu. Yan po si Esteban. At uh, nakita po natin from last Sunday at saka ito nga po, sa pagtingin natin kay Philip, nakasama siya dun sa nag-assist sa tumulong sa mga mahihirap na mga balo sa Jerusalem Church. Pero yung ministry po na yun ay temporary lang. Nang i-persecute po ni Saulo o ni Pablo ang early church, nagkalat po ang mga believers. Naiwan ang mga apostol para alagaan din yung mga believers na nandun sa Jerusalem. Kasama po sa kumalat ay si Felipe. No? Pero makikita po natin dito na si Philip hindi po nanatili yung kanyang paglilingkod dun sa pagsuserve sa mga balo. Nag-grow po ang kanyang ministry at naglingkod siya sa iba't ibang lugar. Nagsalita po siya sa iba't ibang mga tao na makikita natin sa umagang ito. Ang pinakahuling pagbanggit po kay Philip ay sa Acts 21 verses 8 to 9 kung saan makikita siya na nandun sa Caesarea. Nasa Caesarea siya. Tapos ano po nangyari? Isang araw, medyo matanda na po siya dito sa Acts 21 verse 8. Isang araw may kumatok dun sa bahay niya. Pagsilip niya, hindi niya kilala yung ibang taong mga nando. Pero yung isang mukha doon, hindi niya makakalimutan eh. Kasi yun yung tao na dahilan kaya sila tumakas sa Jerusalem. Yun yung taong nanghuhuli sa mga kasama niya mga mananampalataya para ipulong. Yun yung dahilan kaya napunta din siya sa Cesarea. Umabot siya hanggang doon. Yung taong yun na kumakatok sa bahay nila. Sino po ito? Si Pablo. Kilala niyang Saulo noon. Kung kayo po si Felipe, papapasukin niyo po ba yung kumakatok na yon? Naniniwala po akong nakarating na kay Felipe ang magandang balita ng si Pablo ay naging mananampalataya. At napakalaking encouragement nito sa kanya. Lalo nitong pinag-init yung pagiging evangelist ni Felipe. At yung araw na yon ng pagdalaw ni Pablo kasama nila Silas, nila Lucas, ay naging isang napakagandang araw ng fellowship. Siguro hindi sila nagkakausap Ito lang yung time na nagkita ulit si Pablo saka si Felipe. Baka nga hindi sila nagkita nung tumataka si Felipe sa Jerusalem. Dito na narinig siguro ni Pablo yung mga experiences, yung fears na meron sila Philip nung pinapersecute niya ang early church. At ito din po yung ginamit na pagkakataon ni Lucas para interviewin si Felipe. Kaya nga po, naisulat niya yung kwento ni Philip sa Acts chapter 8. Dahil dumalaw sila minsan kay Philip. At nakakwentuhan nila siya, naka-fellowship nila siya. Dati, tinatakbuhan ni Felipe itong taong ito, si Pablo. Pero ngayon, minamahal niya ng kapatid.
sa Panginoon. Isang pagpapatunay para kay Felipe na kahit yung mga kaaway ni Kristo ay pwede niyang maging kapatid. No? So, yun po yung makikita ni Felipe sa napakagandang experience na yun. Doon po ngayon sa naisulat na kwento ni Lucas dahil sa pag-uusap nila ni Philip ay ipinakita niya sa atin itong napakagandang katotohanan na hindi natin dapat ikahiya ang mabuting balita tungkol kay Kristo dahil ito po ang kapangyarihan ng Diyos sa lahat sa pagliligtas sa lahat ng sasampalataya sa Kanya. No, ulitin ko po, hindi natin dapat ikahiya ang mabuting balita tungkol kay Kristo dahil yan po ang kapangyarihan ng Diyos sa pagliligtas niya sa lahat ng sumasampalataya sa Kanya. Mababasa po natin ang katotohanan yan sa Romans chapter 1 verses 16 at pwede po natin ituloy hanggang verse 17. Ang sabi po, sabi ni Pablo, hindi ko ikinakahiya ang magandang balita tungkol kay Kristo dahil ito ang kapangyarihan ng Diyos sa ikaliligtas ng lahat ng sumasampalataya. Una ang mga Hudyo at gayon din ang mga hindi Hudyo, sapagkat ipinapahayag sa magandang balita kung paano itinuturing ng Diyos na matuwid ang tao at ito'y sa pamamagitan lang ng pananampalataya. Ayon nga sa kasulatan, sa pananampalataya, mabubuhay ang matuwid. Bago po natin ituloy itong pag-uusap na ito, magandang isipin niyo po, mag-reflect kayo sa inyong mga kinaupuan. Ikinakahiya niyo po ba ang mabuting balita tungkol kay Kristo? Hindi po ako makakahatol sa inyo tungkol dyan. Ang Panginoong Hesus ang nakakaalam po kung ikinakahiya niyo siya, kung ikinakahiya niyo ang mabuting balita tungkol sa Kanya. Pwede kong i-check yung Facebook niyo, yung social media account niyo, pero hindi naman yon proof para sabihin ko agad na kinakahiya niyo yung mabuting balita. Well, posible namang nagkikwento po kayo sa inyong mga kaibigan o sa inyong mga kapitbahay tungkol sa Panginoong Hesus kahit hindi nagre-reflect sa inyong social media. Kaya wala po akong karapatang hatulan kayo base lang sa social media account niyo. Pero nakakalungkot kung hindi na nga nakikita sa social media account nyo, hindi pa nakikita sa buhay nyo. Yun po ang mas nakakalungkot. Kaya pag-isipan nyo po sa inyong mga kinauupuan. Sa araw-araw ba na binibigay ng Diyos sa inyo at sa mga pagkakataong ibinigay niya sa inyo para ipakita na hindi nyo ikinakahiya si Kristo, talaga bang hindi nyo siya ikinakahiya? O ayaw nyo pong magsalita tungkol sa Kanya, ayaw nyo magkwento tungkol sa Kanya, kasi isipin ng mga kaibigan nyo o ng mga katrabaho nyo o kaklase nyo na wala, hindi na to masayang kasama, no? Baka yun po ang iniisip nyo kaya hindi nyo sinasabi ang tungkol kay Kristo. Well, kung ganyan po ang inyong iniisip, ikinakahiya nyo ang Panginoon. Ikinakahiya nyo si Kristo. Ngayon, sa buhay po ni Felipe, pinakitaan niya tayo ng tatlong dahilan kung bakit hindi po natin dapat ikahiya ang mabuting balita tungkol kay Kristo. Ano po itong tatlong dahilan na ito? Una, bakit hindi natin dapat ikahiya ang ebanghelyo, ang mabuting balita tungkol kay Kristo? Kasi ito po ay tungkol kay Kristo. The gospel is about Christ. Doon po sa Acts chapter 8, diyan niyo po mababasa ang kwento ni Felipe. Tingnan po natin itong 4 na talatang ito kung ano ang laman ng pangangaral ni Felipe. Acts chapter 8 verse 5. Sabi, isa sa mga mananampalataya na nagkalat ay si Felipe. Pumunta siya sa isang lungsod ng Samaria at nangaral sa mga tao tungkol saan? Tungkol kay Kristo. Isunod po natin ang verse 12. Tingnan po natin kung ano ulit ang nilalaman ng kanyang pinapangaral. Pero nang mangaral si Felipe sa kanila, sa Samaria na po ito, pero nang mangaral si Felipe sa kanila ng magandang balita tungkol sa paghahari ng Diyos at tungkol, kanino po? Kay Hesus Kristo. Sumampalataya sila at nagpabautismo, lalaki at babae. 2 talata na po yan. Ikatlong talata, verse 35. Ang kausap dito ni Felipe ay yung Ethiopian eunuch, isang mahalagang posisyon
na isang mahalagang official sa Ethiopia. Sabi po sa verse 35, kaya simula sa bahaging iyon ng kasulatan, simula daw dun sa Isaiah 53, ipinaliwanag sa kanya ni Felipe ang magandang balita tungkol saan po? Tungkol kay Jesus. Tatlong talata na nagpapakita ng laman ng mensahe ni Felipe tungkol sa Panginoong Jesus. Verse 40, last verse ng chapter 8. Namalayan na lang ni Felipe na siya'y nasa lugar na ng Azotus. Nangaral siya ng magandang balita sa mga bayan na dinadaanan niya hanggang makarating siya sa Cesarea. Hindi niyo po mababasa yung Panginoong Jesus dyan. Pero dun sa mga earlier verses, it's very clear na to conclude na yung magandang balitang kinekwento niya ay walang iba kundi tungkol sa Panginoong Jesus. Yan po ang pinapangaral ni Felipe. It's about Jesus. Hindi po niya ipinapangaral yung Jerusalem Church na pinaglingkuran niya. Hindi niya ipinapangaral yung pagiging deacon niya o pagsaserve niya doon sa mga balo. Hindi po yun ang laman ng pangangaral niya. Ang pinoproclaim niya ay walang iba kundi ang Panginoong Jesus. Yan po ang nakakalungkot sa panahon natin ngayon. Meron ako mga kaibigan, may mga kakilala ako, at ano ang maririnig ko sa kanila na pinapangaral nila? Na kami ang tunay na iglesia. Na kami ay iglesyang nagmula pa sa panahon ng Panginoong Jesus. Na kami ang nagdadala ng tamang turo ng Panginoong Jesus. Sino pong pinapangaral nila dun sa sinasabi ko? Hindi po ang Panginoong Jesus. Ang pinapangaral nila ay yung iglesia nila. Ang pinapangaral nila ay yung grupong kinaaaniban nila. Ang pinapangaral nila ay yung mga ginagawa nila sa church. Nasaan ang Panginoong Jesus? Kaya nga po ang isang iglesia, kahit yung isang tao na nagsasabing siya ay sumampalataya sa Panginoong Jesus at sinasabi niyang tagasunod siya ng Panginoon, pero sa kanyang sinasabi sa kanyang mga kaibigan, ang kanyang ipinapangaral, ang iyong kanyang iglesia, iba po yan sa daladalang mensahe ng mga unang mananampalataya. Ang kanilang ipinapahayag ay walang iba kundi ang Panginoong Jesus. Hindi ang kanilang grupong sinasamahan, hindi yung iglesia kanilang kinabibilangan. Napakasarap siguro kung pagbabasehan natin yung pride ng tao, napakasarap na i-share ni Philip na bahagi siya doon sa very first church, very first Christian church, yung Jerusalem Church. At hindi lang basta siya miyembro doon, nag-serve pa siya. He is one of the 7. Pero hindi po yun ang pinagmamalaki ni Stephen. Ang dala-dala niyang mensahe ay tungkol sa Panginoong Jesus. So we don't preach about, I mean, hindi po natin ipinapahayag na mabuting balita ang SRGC, hindi po natin ibinabandera ang CMPI, hindi natin binabandera ang anumang grupo na kinabibilangan natin o organization or fellowships. Hindi po yan ang ating pinanghahawakan na dapat ipangaral. Ang dapat na ipangaral lang natin ay ang Panginoong Jesus. Kaya nga po kung ikinakahiya nyo ang mabuting balita tungkol kay Kristo, ikinakahiya nyo rin yung tanging paraan para yung mga mahal nyo sa buhay, yung mga kaibigan nyo, ay maligtas mula sa impyerno. Siya lang po ang paraan para magkaroon ng kaligtasan ng tao. At kung ikinakahiya nyo ang mabuting balita tungkol sa Kanya, ikinakahiya nyo yung tanging paraan na yun para makasama nyo yung mga mahal nyo sa buhay sa langit. Kaya sana hindi po natin siya ikinakahiya. Naliligiran po tayo ng napakaraming mga paniniwala na anti-gospel. Anti-gospel po talaga. Bakit ko po nasabing anti-gospel? Anong mabuting balita sa maririnig mo na kailangan mong gumawa para maligtas ka? Hindi mo nga alam kung sapat na yung ginagawa mo para maligtas ka. Ano ang mabuting balita na maririnig mo kung maririnig mo kailangan mong umanib sa isang grupo para maligtas ka? Eh, ang daming nagpapahayag na sila ang tamang grupo. Sino doon ang paniniwalaan mo? Kaya nga po hindi grupo, hindi church ang pinapangaral nila. Philip, ang pinapangaral nila ay yung daan, yung katotohanan at yung buhay na walang iba
kundi ang Panginoong Jesus. Diba? Yan po maririnig nating pinapangaral ng iba. Kailangan mong gumawa ng mabuti para maligtas ka. 50% sa Diyos, 50% sa'yo. No? Nag-collab pa kayo. Di po ganyan ang pagliligtas ng Diyos. It's all by God's grace. Kaya nga po yun ang pinapangaral ni Philip. Ang laman ng kanyang mabuting balita ay ang Panginoong Jesus. Dahil pag may idinagdag siya dyan, hindi na yan mabuting balita. Hindi ka na magiging sigurado. Yun po ang dala na mensahe ni Philip. Yan din po sana ang daladalang mensahe ng mga kapatid dito sa SRGC. Alam po ni Philip, naniniwala ako, yung sinabi nila Pedro sa Acts 4 verse 12. Sabi po nila Peter, walang sino man sa mundong ito ang makapagliligtas sa atin, kundi si Jesus lang. Hindi yung sarili mo, hindi yung pagsama mo sa Jerusalem Church. Ang makakapagligtas lang sa atin sa mundong ito, sabi ng mga apostol, ay si Jesus lang. At sa 1 John chapter 5 verse 12, si Juan naman po ang nagsasalita dito. Ang sabi niya, ang sino mang nasa kanya ang anak ng Diyos ay may buhay na walang hanggan. Ngunit ang sino mang wala sa kanya ang anak ng Diyos ay walang buhay na walang hanggan. Ang Christianity po, ang message na dala ng Christianity ay hindi good option. Hindi good option ng Panginoong Jesus. Hindi siya isa sa mga daan na magagandang tahakin papunta sa langit. Siya lang talaga ang daan. Wala nang ibang paraan para magkaroon ng buhay na walang hanggan. Siya lang po. Kaya kung ang isang tao, kahit gaano pa siya kabuti, kahit gaano pa siya kamoral, kung wala sa kanyang Panginoong Jesus, wala siyang buhay. Wala siyang buhay na walang hanggan. Hindi po batayan ang pamumuhay ng isang tao para maligtas siya. Ang batayan nito ay kung nasa sa kanya si Kristo. Kaya nga po yun ang magandang balita. Yan po ang magandang balita. Hindi nakabatay sa kayang gawin ng tao ang pagliligtas sa kanyang sarili. Very frustrating po kapag ganun ang ginawa natin. So yan po ang unang dahilan kung bakit natin hindi dapat ikahiya ang mabuting balita. Dahil ito po ay tungkol kay Kristo. Ikalawang makikita natin sa buhay ni Philip na dahilan kung bakit hindi natin dapat ikahiya ang mabuting balita ay dahil ito po ay para sa lahat. The gospel is not only about Christ, it's also for everyone. The gospel is for everyone. Ang mabuting balita po ang great equalizer. Bakit? Sa mabuting balita, wala pong babae o lalaki. Walang mayaman o mahirap. Walang may pinag-aralan o kaya ay hindi nakapag-aral. Walang bata o matanda. Ang lahat ay pwedeng magkaroon ng access sa gospel na yan at libre po yan. Hindi nga natin pwedeng ikumpara yung karapatan nating bumoto sa gospel. Iniisip kasi ng iba, great equalizer ang karapatan nating bumoto kasi doon wala daw mayaman, walang mahirap. Sino nagsabi? Di ba? Ang dami pong mga mayayaman na nababayaran ng mahihirap. Nasaan yung great equalizer doon? Kahit yung democracy po, hindi yan great equalizer. Ang gospel ang great equalizer. Diyan, pantay-pantay ang lahat. Hindi mo may pagmamalaki yung iyong ginagawa o yung na-attain mo na sa iyong edukasyon. Hindi mo maipagmamalaki yung pagiging relihiyoso mo. Ito ay dahil lang sa Panginoong Jesus. Kaya naman ito po ay para sa lahat. Hindi lang po ito para sa mga may edad. Hindi lang po ito para sa mga kabataan. Hindi lang po ito para sa mga bata. Para po ito sa lahat. Ngayon, sa makikita po natin kay Philip, ano man po yung kinalalagyan niyang circumstance o sitwasyon, nangaral siya ng mabuting balita. Yan po yung makikita natin sa Acts 8 verse 5. Diba? Nasa gitna po sila ng persecution eh. Pero yung persecution na yun ay hindi naging hadlang para tumigil na siya o tumahimik na siya tungkol sa Panginoong Jesus. Sa halip, nagpunta siya sa ibang lugar at nangaral pa rin tungkol sa Panginoong Jesus. So, ano man ang kanyang circumstance, nasa kapayapaan man sila, nasa paghihirap man sila,
nasa pag-uusig man sila, ginagamit niya po yun para ipangaral ang Panginoong Jesus. Maliban po doon, makikita din natin sa experience ni Philip na kapag inutusan siya ng Holy Spirit na mangaral ng mabuting balita, susunod po siya. Acts 8 verse 26, yan po ang unang instruction na mababasa natin sa kanya from the Holy Spirit. Sabi po doon, may isang anghel ng Panginoon na nagsabi kay Felipe, pumunta ka agad sa timog at sundan mo ang daan mula sa Jerusalem papuntang Gaza. Pagdating sa verse 29, makikita po natin kung sino itong sinasabing isang anghel ng Panginoon. Actually, yung angel of the Lord, yan po ay tumutukoy sa Panginoong Jesus. Pero tingnan niyo po yung unity ng Trinity dito. So verse 29, sabi po doon, sinabi ng banal na Espiritu kay Felipe, puntahan mo at makisabay ka sa kanyang karwahe. So from the angel of the Lord sa verse 26, Holy Spirit na ngayon sa verse 29. So inutusan siya, sumunod pa rin siya. And then doon sa verse 39, ito po yung experience ni Philip ng teleportation. Nang umahon sila sa tubig, bigla na lang kinuha si Felipe ng Espiritu ng Panginoon. Hindi na siya nakita ng opisyal, pero masaya siyang nagpatuloy sa kanyang paglalakbay. Sa ngayon, hindi pa po yan na-observe ng science. Pero ang scriptures ay nagsabi, hanggang anime mo lang mapapanood yan, di ba? Sino yung gumagawa niyan? Si Goku, teleport. Pero itong bagay na ito ay nangyari kay Philip dahil sa Holy Spirit. Dinala po siya ulit sa ibang lugar. Bigla na lang siyang nawala sa harapan ng Ethiopian eunuch at nakita niya na lang yung sarili niya, nandun na siya sa Azotus, papunta na siya doon. Ano po makikita natin dito? Si Philip ay very sensitive at very obedient sa pagsunod niya sa instruction ng Holy Spirit sa kanya. Ngayon, wag niyo pong idadahilan na wala kayong naririnig na bulong. Yes, hindi naman po natin maririnig audibly ang Holy Spirit ngayon, pero He is still very much working. He is still very much at work sa buhay ng mga believers sa pamamagitan po ng ano. Siya po ang nag-author nito at ginagamit niya po ito para mangusap sa atin. May mga times po na mabibigay siya ng impression or ng burden sa isang mananampalataya na bahagi na ng isang tao. Ngayon, sa pag-uusap po natin, baka may ipinapaisip po sa inyo, may ipinapaalala sa inyo ang banal na Espiritu na kaibigan, mahal sa buhay, kapitbahay, na maaaring mabahaginan nyo ng mabuting balita. Siya po ang gagamit nitong pinag-aaralan natin para paalalahanan kayo sa pangangailangan na maibahagi ang mabuting balita. So, hindi nyo po kailangang makarinig ng bulong. Ito na po, naririnig nyo na po. Mahalaga po ang ibahagi ang mabuting balita. No? Baka kung ano po yung bulong na marinig niyo. At kung wala po kayong bulong na marinig, gaya po nung sinabi ko nung una kanina, ano man ang circumstance na meron si Philip, binabahagi niya ang mabuting balita. From Philip's experience, makikita din po natin na nagbahagi siya ng mabuting balita sa iba't ibang tao. Una, sa verse 6, makikita po natin doon, Acts 8 verse 6, nangaral po siya sa crowd. Maraming tao. Sino po dito yung nahihiya na magsalita sa maraming tao? Wala. So lahat po kayo, si Kayla, kayang-kaya niya yan. May mga nagre-report dyan, nagsasalita na kayo sa harap ng maraming tao. Alam niyo po, ang pangangaral ng mabuting balita sa maraming tao, nagawa na po natin yan sa SRGC, di ba? Kailan po? Anong mga pagkakataon? Kailan? Yung crowd, sa crowd po nagpipreach ng gospel. Christmas evangelism last year. Ulitin po natin yon this year. Nung VBS graduation, sino po ang nangaral sa crowd ng gospel? Kuya Jepoy, nangaral po siya sa parents at saka sa mga bata. Kahit yung mga teachers po ng VBS, nangaral sila ng gospel dun sa mga estudyante nila. Crowd po yan. Kahit gaano pa man po yan karami o kakonti. Si Kuya JL, minsan nag-share siya kapag meron tayong event para sa mga youth. Tama?
Kuya JL at saka Kuya Jepoy, pag overnight ng mga youth, nag-share kayo ng gospel. Preaching po yan sa crowd. Tapos, kung kayo po ay nag-share ng personal testimony nyo, kwento po kung paano kayo iniligtas ng Panginoon, yan po ay pangangaral din ng mabuting balita sa crowd. No, so sana kung mabibigyan po kayo ng pagkakataon para ibahagi ang mga kwento ng pagliligtas sa inyo ng Panginoon, i-grab nyo po ito. Isang paraan po ito para ibahagi natin siya sa crowd, gaya ng ginawa po ni Philip. Ano pa po? Si Philip din ay nangaral din sa isang tao, yung Ethiopian eunuch, na nagbabasa ng Isaiah chapter 53, yung nakasakay sa karwahe. Napakamabunga na nga po nung kanyang ministry, yung pinanggalingan niya sa crowd, yung sa Acts 8 verse 6, ang dami nang sumasampalataya sa Panginoon. Tapos inutusan siya ng Panginoon na pumunta sa isang lugar na walang maraming tao, walang masyadong commercialism. Tapos sinong pangangaralan niya doon? Hindi na po crowd. Isang tao lang. Isang tao lang yung share niya ng gospel. And yet, naging matapat siya sa pagsunod sa Panginoon. So, para sa kanya, wala yan sa dami o konti. Isa man o marami ang kanyang babahaginan ng gospel. Mahalaga yan para sa kanya. Hindi yan dapat ikalungkot. No, hindi siya nanghihinayang na, Lord, sayang naman yung pagpunta ko dito. Isa lang tong sa sharean ko. Wala na po bang dadagdag? Yung kabayo ba, hindi ko pwedeng sharean? hindi po siya nagreklamo ng ganon. Dahil nakikita din ni Felipe ang kahalagahan ng bawat isang kaluluwa. Oh, yan din po ang sinabi ng Panginoong Hesus, di ba? Aanhin mo ang mundo, makamtan mo man ito, pero mapapahamak naman ang iyong kaluluwa. Ganyan po kahalaga ang isang kaluluwa. Ang isang kaluluwa ay hindi matutumbasan nitong mundong ito. Ganyan kahalaga ang kaluluwa para sa Panginoon. Kaya isa man o marami, tapat na ipinapangaral ni Philip ang mabuting balita. Magagawa po natin yan. Marami po tayong magagandang tracts dyan sa library. Mamaya po, pwede po kayong kumuha dyan ng mga tracts na pwede nyong ibigay sa mga kaibigan nyo. Bigyan nyo po sila, abutan nyo po sila ng tracts na yon. So in the future, mag-aaral po tayo kung paano natin gagamitin din yung mga tracts na yan para hindi lang kayo basta-basta nag-aabot. Kung may chance, ay kaya nyo rin pong ipaliwanag yan dun sa inyong kaibigan, sa inyong mahal sa buhay. No? Pwede nyo pong i-share ang gospel directly. Tuturuan din po tayo in the future ng mga strategies kung paano yan gagawin. No, sa ngayon, pinag-aaralan pa po natin sa Sunday School ang mga basics para at least aware po tayo, may strong foundation tayo sa basic. And then titingnan natin yung mga ibang paraan na yan para maibahagi natin ang mabuting balita with confidence. O pag-share ng gospel, pag-aabot ng gospel tracts. Tapos, kung nahihiya po kayo, invite nyo po sila dito. Every Sunday, pinag-uusapan po natin ang mabuting balita. Pinag-uusapan po natin ang Panginoong Hesus every time na inaalala natin siya. Doon pa lang, may good news na po. So, pwede nyo po silang invite. And then, maliban po sa crowds and sa individuals, makikita din natin sa Acts 8 verse 14 na si Philip ay nagbahagi sa mga towns, sa mga bayan-bayan, naglipat-lipat siya. Tayo po ngayon ay nandito pa lang sa Barangay San Rafael. Pero naman po tayong talagang mga taga San Rafael dito. Meron ding taga Herona. May taga Homesite. Ang Riles ba ay San Rafael pa rin? Ibang part, okay. May taga San Isidro. Homesite. So, may iba-ibang lugar po tayo dito. Magandang matutukan nga natin itong San Rafael. Pero isipin niyo po, 'di ba? Napakaganda ding magkaroon ng mga kapatid, mga dagdag na iniligtas ng Panginoon na halimbawa galing pa sa Riles, galing sa Estrella, galing sa ano po 'yun nandito? Resettlement, Tarvet dito, doon Allied, 'di ba? Tapos pwede pa tayong umabot sa San Sebastian. Ang Kutkut ba ay barangay na? Barangay siya. So iba pa siya sa Barangay San Rafael. 'Di ba? Barangay pa lang po 'yung pinag-uusapan natin. Tapos napakaraming barangay dito sa Tarlac City.
Tapos kung lalabas na tayo sa Tarlac City, ano po yung pwede nating mapuntahan doon sa south? Pagkatapos ng Tarlac City, ano yung unang bayan? Bamban ba? Kapas. Ang Burot po ay ano? Tarlac City, ang laki nun ah. Di ba? Tama yung sinabi ni Kuya Jeffoy, ang dami pang lugar sa Tarlac. Burot. Tapos after po ng Tarlac City ay Kapas sa south. Sa north, sa norte, Herona. Tapos meron pa sa ibang side, Kamiling. Saka Lapas ba yun? Sa iba pang side. Marami pa po. Hindi pa po tayo lumulundag, 28 years na ang SRGC. No, so sana po ay mapalakas natin ang isa't isa. Kailangan po ng tulong para magawa yan. Magpalakasan po tayo. Sana na-imagine nyo po, no, na naaabot natin yung mga lugar na yan. No, marami pa pong area diyan, pero gaya nung sinabi paalala sa atin nila Kuya Tim dati, huwag natin munang alalahanin yung mga wala pang laman. Pero hindi po masama na mag-imbita na para makasama natin sila at mabahagi na ng mabuting balita. Kung sino yung mga nandyan na mga kapatid, palalakasin po natin yan para magkatulong-tulong tayo sa ministry. Ano, para makita po natin, magawa din natin itong ginawa ni Philip na nagpunta siya sa iba't ibang bayan na ipaharating niya doon ng mabuting balita. So, tapos maliban pa po sa sa towns, sa mga bayan-bayan, hindi po pinalagpas ng scriptures na ipakita sa atin na si Philip ay nangaral din ng mabuting balita sa kanyang pamilya. Hindi niya po yun pinalagpas. Paano po natin masasabing nag-preach si Philip ng gospel sa kanyang family? Sa Acts 21 verse 8 to 9, mababasa niyo po doon na meron siyang, nag-stay na siya sa Caesarea eh. Siguro doon po siya na fall in love, kinasal, nag-settle down, nagkaroon po siya ng 4 na anak na babae. Ano po ang palatandaan na yung mga anak niyang yan ay nabahagi na niya ng mabuting balita? Maliban po sa siya ay kilala sa tawag na the evangelist. Ibig sabihin hanggang sa mga panahon na yon, ginagawa niya pa rin yung tungkulin ng pagbabahagi ng mabuting balita. Yung mga anak niyang babae na 4 ay nasa ministry. Tinawag sila diyang prophetess. Ibig sabihin, nagpapahayag din sila ng salita ng Diyos. Maaaring nagtuturo po sila sa mga kapwa nila babae, sa mga mas batang babae sa kanila, or nagtuturo sila ng mga bata, posible. No? So, nasa ministry po sila. So kahit itong mga anak ni Philip ay nabahaginan niya rin ng mabuting balita. I-share po natin ang ating, sana nga po at least ang family natin alam na tayo ay tagasunod ni Kristo. Hindi po natin ito dapat itago. No, dapat alam po nilang tagasunod tayo ng Panginoon. At ang pagbabahagi natin sa kanila ng mabuting balita ang nagpapakita na mahal talaga natin sila, nagmamalasakit tayo sa kanila. Ayaw nating mapahamak sila. No? So again, sabi ko po kanina, meron tayong mga trucks dyan. Pwede po kayo mag-uwi. Mag-iwan kayo ng trucks doon sa bahay, sa, sa lamesa nyo. Baka dumating ang time, mapulot po yan ng kamag-anak nyo, mahal nyo sa buhay, basahin niya, may free time siya. At malay nyo, gamitin po yun ng Panginoon para makakilala ang inyong mahal sa buhay. No? So yan po, nakita natin from the life of Philip, na hindi natin dapat ikahiya si Kristo, hindi natin dapat ikahiya ang mabuting balita. Kasi tungkol ito sa Kanya, at ikalawa, tungkol ito para ito sa lahat. Ikatlo, bakit hindi natin dapat ikahiya ang gospel? Kasi ang gospel po, meron po itong kaakibat na miracles. The gospel is accompanied by miracles. Mahihiya akong i-share ang gospel kung wala talaga itong kasamang miracles na magpapatunay dun sa message na ito. Kaya nga po si Philip, nang ipinangaral niya ang gospel, hindi po siya iniwanan ng Diyos na walang patunay. Dun sa Acts chapter 8, verse 6, sabi po, nang marinig ng mga tao ang mga sinabi ni Felipe, pansinin niyo po yun, nagsalita muna siya, at nangaral sa nang marinig ng mga tao ang mga sinabi ni Felipe at makita ang mga himalang ginawa niya, nakinig silang mabuti sa kanya. No, dahil dun sa miracles na yon, pinakinggan nila ng mabuti yung sinasabi niya. Pansinin niyo po, yung focus ng mga tao, ng mga tunay na sumampalataya ay nandun na
sa mensahe na hinahatid ni Felipe tungkol sa Panginoong Hesus. Hindi doon sa miracles niya. Meron po kayong mababasa dyan sa Acts chapter 8, si Simon the sorcerer or Simon Magus, yan po yung isang tawag sa kanya. Simon the magician. Sumampalataya daw siya sa Panginoong Hesus, pero makikita niyo po sa pag-aaral dyan na hindi talaga siya sumampalataya. Kagaya po niya yung mga sinasabi ng Panginoong Hesus sa John chapter 2 verse 23 to 25 na matapos gumawa ng mga himala ang Panginoong Hesus, sumampalataya daw sila sa Kanya. Pero hindi na nagtiwala ang Panginoon sa kanila kasi kilala niya yung mga taong yon. Alam niya kung ano yung nasa puso nila. Alam niya rin kung ano yung nasa puso ni Simon Magus. At ni-reveal po yun sa atin sa Acts chapter 8. Wala siya dun sa message. After siya dun sa miracles, dun sa power, sa magic na nakita niya kay Stephen, gusto niyang magkaroon din ng ganong power. Yan si Simon. Pero yung miracles po na ginagawa ni Philip ay hindi para sa kanyang sarili, para sumikat siya. Ito ay para i-authenticate yung message na daladala niya. No? At yun nga po, naniwala ang tao, nakinig sila kay Philip kasi alam nila na itong sinasabi ng taong ito ay galing sa Diyos. Sa Mark chapter 16 verse 20, makikita po natin ang purpose ng mga miracles pagdating sa early church. Ang purpose po ng miracles ay ito, Mark 16 verse 20. Pumunta naman ang mga tagasunod niya sa iba't ibang lugar at nangaral. Tinulungan sila ng Panginoon at pinatunayan niya ang mga pangangaral niya sa pamamagitan ng mga himalang ginagawa nila. Very clear po dyan sa verse na yan na ang miracles ay nangyari para i-authenticate hindi yung messenger kundi yung message na daladala niya. So, kailangan ko po bang gumawa ng himala para maniwala kayo sa sinasabi ko? Sample? Hindi po ninyo kailangan ng himala ngayon. Kasi hindi po ako ang ino-authenticate ng Diyos. Hindi yung pagkatao ko ang ino-authenticate niya. Gaya nung nakita natin sa Mark 16 verse 20, ang ino-authenticate niya ay yung message. At yung message po na yon ay nasaan? Eto na po. Meron na tayo ng written word, nandito po yung mensahe na sinasabi o pinapangaral ng mga taong gumawa ng mga himala. Authenticated na po yung message na dala nila at pinarating po ito sa atin. Ang kailangan na lang natin gawin, maniniwala ba tayo dito o hindi? May authentication na po dito. So hindi natin kailangan ng authentication ng miracles. Dahil alam na natin na ang paraan para maligtas ay tanging si Jesus lang. Hindi maliligtas ang sino man sa pamamagitan ng gawa o pag-anib sa kung ano-ano mang grupo. Yan po ang ipinapahayag nitong mga apostol ng mga sinaunang mananampalataya. At inauthenticate po ang message na yan sa pamamagitan ng miracles. Wala na bang miracles ngayon nakaagapay ng gospel? Meron pa rin po. Pero yung miracle na ito ay isa sa mga magagandang miracle na dapat sana ay makita ng mga makakarinig. Ito po ang himala ng binagong buhay ng Panginoon. Yan po ang miracle na sana laging kasama ng pangangaral natin ng mabuting balita. Ang sabi po ng Panginoon sa 2 Corinthians chapter anong verse yun? Yung if anyone is in Christ. 2 Corinthians 5:17. Ang sino mang na kay Kristo ay isa ng bagong nilalang. Wala na ang dati niyang pagkatao, binago na siya. Yan po ay ang napakagandang miracle na hanggang sa panahon natin ngayon ay dapat nakikita. Ang himala ng isang buhay na binago. Mahirap pong makita yan kung hindi naman talaga kayo binago ng Panginoon. Kung kayo ay professing Christian lang, Kristiyano lang sa nguso pero hindi sa puso, no? Hindi tunay ang inyong pagiging mananampalataya. Wala po talagang makikitang binago kayo. Walang magmamanifest na kayo ay binago ng Panginoon. Natural po itong lilitaw sa isang taong sumampalataya sa Panginoon. Pero kung hindi ka talaga sumampalataya sa Panginoon, mahihirapan kang gawin to. Ang magiging storya mo, fake it till you make it. No? Pinepeke mong mabuti kang tao kasi profito na sumampalataya ako. Pero pinipilit mo na lang pala yung sarili mo
Kasi ang totoo, hindi totoo yung profession mo. Gaya nga po ng sinabi ng iba, di ba? Hindi mo pwedeng ibahagi yung isang bagay na wala ka. Ba't ka mag-share ng 50,000 pesos kung wala ka namang 50,000 pesos? Paano mo maibibigay sa ibang tao ang gospel tungkol kay Kristo kung hindi mo pa naman pala to tinanggap? So wala po tayong maibabahagi sa kanila kung hindi pa natin sinampalatayanan ng ating Panginoong Hesus. Pero ito po yung isang bagay din na kagaya nun ay nakakalungkot din. Kung sinasabi natin na sumampalataya tayo sa Panginoong Hesus, nangangaral tayo ng gospel, pero hindi nila nakikita yung buhay na binago sa atin. No, nagsishare tayo ng gospel sa kanila, alam nilang mapagmura tayo. Nagsishare tayo ng gospel sa kanila, alam nilang mapangopya tayo. Nagsishare tayo ng gospel sa kanila, alam nilang gumagawa tayo ng mga hindi magagandang bagay. Paano po sila maniniwala sa atin? Ba't pa ako maniniwala dyan eh? Parehas lang naman yung buhay namin. Di ba? Ba't ko pa paniniwalaan yung sinasabi niya? Wala naman kaming pinagkaiba. Yung buhay niya, buhay ko rin naman. Mas okay pa nga yung buhay ko eh. Nakakalungkot po pag ganun ang sinabi nila. Mas mabait na anak pa nga ako eh. Diba? Sana po, kapag ipinapangaral natin ng mabuting balita, nagre-reflect din sa buhay natin yung isang buhay na binago ng Panginoon. Napakahirap pong tanggapin na mabuting balita ang sinasabi nyo kung hindi nila makita yung mabuting balita na yun sa buhay nyo. Dapat nakikita po yan sa atin. Meron nga pong isang kwento sa Iceland ito nangyari. Totoong storya po ito. May isang grupo ng mga turista. Giikot-ikot doon. Maya-maya napansin nila, nawawala yung isa nilang kasamahan. Eh alam niyo naman po yung mga ano, 'di ba, yung mga package tours, hindi naman yan talaga magkakakilala eh. Minsan couple o kaya family o kaya minsan mag-isa lang siyang pupunta doon. Tapos group sila na mag-iikot. Yan po yung mga package tours. Ngayon napansin nga nila nawawala yung isa. So nagkasundo sila. Hanapin natin yung kasama natin. Nagsimula po sila maghanap. Binalikan nila yung mga lugar na dinaanan na nila. Sinecheck nila kung nandun yung kasama nila. Maya-maya, yung isa pong kasama nila dun sa group na yon, napansin niya. Hindi ba siya to? Siya to. Nakita niya. Nakita niya yung hinahanap nila. Saan niya po nakita yung hinahanap nila? Kasama din po nilang naghahanap. Andun din, naghahanap din pala. Yung nawawalang babae, hinahanap niya rin yung nawawalang babae na siya pala yun. No, so dun po sa experience na yon, sa kwentong yon, pwede talagang mangyari na nawawala ka and yet kasama mo yung mga naghahanap. So posibleng ikaw ay wala pa talaga sa Panginoon, pero kasama mo yung mga nasa Panginoon na. Sana hindi ka makampante. Sana hindi ka makampante. Sabi ni Paul sa 2 Corinthians chapter 13 verse 5. No, meron po kasi mga nagtuturo halimbawa sa assurance of salvation, may nagdududang kapatid sasabihin na, "Oh, wag kang magduda. Basta maniwala ka lang." Pero ano po ang sinasabi ng salita ng Diyos? 2 Corinthians 13 verse 5. Ang sabi ni Pablo, suriin ninyo ang inyong sarili kung talagang may pananampalataya kayo kay Kristo. Gusto niyang i-check ng mga believers kung totoong meron silang belief, kung sumampalataya talaga sila sa Panginoon. Hindi niya sinabi sa kanilang, pag nararamdaman yung may doubt kayo, i-dismiss nyo lang yan. Hindi po yun ang instruction niya sa believers. Ang instruction niya sa kanila, i-check nyo na totoo ngang sumampalataya kayo sa Panginoon. Suriin ninyo ang inyong sarili kung talagang may pananampalataya kayo kay Kristo. Tingnan ninyong mabuti ang inyong sarili. Hindi nyo ba alam na si Kristo ay nasa inyo? Maliban na lang kung hindi kayo tunay na mananampalataya. Ang sinasabihan niya po ay nandun sa Corinthian Church. I-check nyo ang sarili nyo. Hindi nyo alam na si Kristo ay nasa sa inyo maliban na lang kung kayo ay hindi tunay na mananampalataya. Kung gusto nyo pong suriin ang sarili nyo mga kapatid, after po nito, maliban dun sa babaunin yung mga hindi.
Pwede nyo pong i-check sa scriptures. Napakaganda po ng book na First John para i-test kung kayo ay ligtas o hindi. Basahin nyo po ang First John. Maraming proof po na binanggit dyan si Post John. Sa puyang apostol, siya po ang magbibigay sa inyo ng mga test kung kayo ay kung kayo ay tunay na sumampalataya sa Panginoon. Hindi. O hindi. So yan. Anong chapter po? Ay anong book yung pwede niyong basahin? First John. Hindi po ito yung Gospel of John ha. Ito po yung mga nasa bandang dulo. May 3 letter pa po kasi si John. First John, Second John, and Third John. Yung First John, basahin niyo po yan ng mabuti. Bilang pangwakas, ano po ang pangalan ng church na ito? SRGC. Anong pangalan ng chapel na ito? San Rafael Gospel Chapel. Ang pinagtitipunan natin, chapel po ito ha. Tayo po ang church. Ang mga mananampalataya ang church. Pero itong building na ito, chapel ito. Kaya ngayon nakapaskil po doon, di ba? San Rafael Gospel Chapel. Yung mga mananampalataya po ba na nagtitipon dito ay hindi talaga ikinakahiya ang mabuting balita. Kasi Gospel Chapel ito eh. Yun po ba ang buhay natin? Sana po makita ng mga nasa paligid natin. Alam naman na yan ng Panginoon eh. Pero sana po makita ng mga nasa paligid natin na hindi natin ikinakahiya ang mabuting balita dahil ito ang kapangyarihan ng Diyos para iligtas ang lahat ng sasampalataya sa Kanya. Magandang umaga po sa inyong lahat.